Magandang hapon po sa bawat isa. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, at ang dalangin ko po ay nawa po tayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon po medyo maganda-ganda na po yung panahon. Kanina medyo maaraw, ngayon po ay kumukulimlim na naman. Pero sa kabila po nun ay nagagalak po ako na malaman na nasa mabuti po kayong kalagayan. Sige po, dito po tayo ngayon sa topic po natin. Hindi pa rin po tayo maalis sa series natin na Psalms 23, o yung awit 23. Ang Panginoon ng aking pastol, or the Lord is my shepherd. Basahin lang po natin ulit yung buong passage po ng awit 23. Ang awit ng pastol. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langsan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Naalala ko po, ito pong awit 23, noon pa lamang nag-uumpisa pa lang po ako sa pag-worker, ay pinapamemorize na po ito sa amin. Ang na-memorize ko po dito ay English kasi medyo maiksi po siya sa English. Ngayon, kukunin ko po dito yung number 5 sa series po natin. I shall not lack safety. Or hindi ka magkukulang doon sa sa safety. Pag sinabi pong safety, ito yung pangangailangan natin na maging safe tayo, secured, o malayo sa panganib. Amen. Dito po sa verse 4, sa awit 23 pa rin po, kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot. Pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa English version po, medyo mas makukuha po natin siya. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ang una-una po kasi, kaya pinangako sa atin ng Panginoon, kaya sinabi ng Diyos sa atin, na hindi tayo magkukulang dito sa I shall not lack safety. Ang ibig sabihin po nito ay, dito sa mundo ay nakakatakot po talaga. Marami pong kapahamakan na meron po dito sa mundo. Ang mundo, araw-araw, may minumurder, may ninanakawan, merong pong rape, merong maraming na aksidente. Pwede kang makakuha ng sakit kahit saan. So marami pong mga krimen na nagaganap sa mundo na lagi na lang po natin minsan nababalitaan, hindi po nawawala sa balita na merong mga gulong ganito, may mga krimen, aksidente na nagaganap. Sa Pilipinas pa lang po yan, pero sa buong mundo, kada minuto ay meron pong kapahamakan na nangyayari. Ibig sabihin, ito pong mundo ay isang nakakatakot na lugar. Yan po. Dito po sa una, even though I walk through the valley of the shadow of death. Meaning ng valley of the shadow of death. Sobrang mapanganib. Alam niyo yung tupa, kaya ito po ay yung awit ng pastol. Ginaguide niyo po yung mga tupa. At ang tupa, minsan po ito yung, hindi pa po kasi ako nakakita ng kawan ng tupa. Ang nakikita ko lang po, yung nagpapastol ng baka, kalabaw, kambing. Pero yung tupa, yung maraming tupa, sa movie lang po.
Ang alam ko kasi kapag naglalakbay sila kasama yung mga tupa, kailangan itong dumaan sa iba't ibang lugar. Pwedeng tatawid sila ng ilog, pwedeng aakyat sila ng bundok kasama yung mga tupa kasi hindi ko alam kung naglilipat-lipat sila ng lugar. Pero doon sa dadaanan nila, itong sinasabing Valley of the Shadow of Death, ay sobrang mapanganib. Pwedeng may madulas na daan, pwedeng may madaan na bato-bato, pwedeng may anytime sa tabi ng daan ay may landslide, or may mga mababangis na hayop na pwedeng umatake sa inyo. Marami pong pwedeng kapahamakan. Tayo po dito, lalo tayo pong mga Kristiyano, ang sabi nga doon sa salita ng Diyos, ang kaaway ay parang liyong umaatungal na nag-aabang, naghihintay ng aatakihin na. So, ang gustong-gusto nilang atakihin ay yung tupa. Amen po. Maraming aatake ng mga mababangis na hayop sa mga tupa. Kung i-relate po natin, marami lang nakaabang, nakapahamakan po sa atin. Pero ang sabi po dito ay I shall not lack safety. Basta kapag kasama natin ang Diyos, hindi po natin, nandun yung takot pero hindi po natin aalalahanin na mapapahamak tayo. Ito pong Valley of the Shadow of Death. Ang sinasabi po dito, meron din po dito sa awit 107. Ito yung Valley of Deep Darkness. Or yung Deep Darkness, ibig sabihin po nito ay nakakatakot talaga. Try nyo pong mag-isa ka sa isang bahay, tapos bigla nag-brown out. Diba, magugulat ka. Ako po, personally, ayoko pong naglalakad sa madilim na daan. Kasi, hindi naman po tayo takot sa multo. Ang kinakatakutan ko po dito, baka makaapak ako ng ahas. Or minsan ng palaka. Or minsan baka merong mga masamang loob na nagtatago sa tabi-tabi. Andun po yung yung takot sa kadiliman. At andun din po yung dito sa may Valley of Deep Darkness, nandun din yung mga uncertainties, nandun yung mga takot sa mga mangyayari sa hinaharap. Pero alam niyo po, ang pangako ng Diyos dito, kasama natin siya. Ang tupa, ang pastol, hindi niya po pinapalakad ng mga tupa nang sila lang. Lagi niya po itong sinasamahan, lagi niya po itong ginaguide. Kaya nga, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi tayo dapat matakot. At yung sinabi po dito, even though I walk through, ibig sabihin po nun ay dadaanan mo lang. Hindi ka titira dyan, hindi ka tatambay dyan, dadaanan mo lang. Sa pagdaan po natin dyan, talagang mararamdaman natin yung takot. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi ako natatakot. Walang, kahit pa ganyan, dyan ako tumaan, hindi ako natatakot. Nandun po bilang tao, mararamdaman mo po yung takot. Pero nandun po yung kasiguraduhan na sasamahan po tayo ng Diyos. At kapag kasama natin ang Diyos, masasabi natin na I will fear no evil. Diba dun sa may Valley of Deep Darkness, sa darkness ang kailangan natin ng liwanag. At ang Diyos ang source ng liwanag natin. Dito po ay tuloy po natin dito, I will fear no evil. Yan, binibigyan po tayo ng Diyos ng peace. Sinasabi rin po dito sa awit 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? I will fear no evil. Meron pong one time, meron nagtanong sa amin, sino daw ang most dangerous people on earth? Ngayon, nag-isip-isip kami. Merong sumagot na si Hitler, merong sumagot na yung mga mamatay tao, yung mga nasa kulungan, most dangerous no. Pero ang sabi nung nagturo sa amin na yun, ang most dangerous people on earth ay yung mga Kristiyano. Kasi bakit? Kinakatakutan niya ng mga kaaway.
kinakatakutan niya ng mga demonyo. Kasi napakamakapangyarihan ng Diyos na kasama natin. I will fear no evil, for you are with me. Isa-isayin po natin yung verse 4. For you are with me. Hindi tayo natatakot, hindi dahil sa matapang tayo, hindi dahil sa malakas tayo. Ang tutuusin po, yung tupa ay tuwag sa mga mababangis na hayop. Wala pong laban yan. Pero nagiging matapang po tayo. Nagiging ligtas tayo dahil sino ba yung kasama po natin? Kasama natin ang Diyos. You are with me. Pag naiwan ka sa madilim na lugar, nandun yung takot. Kapag nandun ka sa paligid ng isang mapanganib na lugar, nandun yung takot. Pero wala nang mas makakapagbigay pa ng liwanag kundi dun sa liwanag ng pangako ng Diyos. Yung sinabi niya dito na, I am with you always until the end of the age. Yung sa Mateo chapter 28 verse 20. Pag pinangako po sa atin ng Panginoon, hindi pwedeng hindi niya tutuparin. Amen. Ang pangako ng Panginoon ay palaging natutupad sa buhay natin. Maaaring natatagalan, pero natutupad to. Hindi pwedeng hindi matupad. Nagbago na yung kasama mo, nagbago na yung hairstyle mo, nagbago na yung pananamit mo. Pero ang salita ng Diyos ay hindi pa rin magbabago. Yung sinabi niya dito na, I am with you always until the end of the age. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kahit tumahak tayo doon sa nakakatakot na daan, nandun lang ang Panginoon, nandun lang ang pastol natin, hindi siya nangiiwan. Di ba ang sabi dito sa John na ang pastol ay mag-aalay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Ang upahan na pastol, kapag may dumating na mabangis na hayop, tatakbo yan, iiwanan niya yung mga tupa niya. Pero itong kasama nating pastol, siya ang tunay na pastol. Siya ang ating Diyos. Siya yung nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Siya yung nagtatanggol sa atin. Siya yung kasama natin palagi. Na siya yung nangako sa atin na hindi niya tayo iiwanan. Kahit maraming umataking mga mababangis na hayop sa atin. Ito po yung kahit maraming problema, maraming mga atake ng kaaway na umatake sa atin, hindi niya po tayo iiwan. So, ano po palang ginagawa ng Diyos? Pinapanood lang po ba niya tayo? Hindi, nandun pa rin yung paggabay niya sa atin. Alam niyo po, kapag ang Diyos, kapag pinadaan niya tayo sa nakakatakot na daan, siya rin naman po yung nagbibigay sa atin ng proteksyon. Pag ang Diyos pinadaan niya tayo sa madilim na daan, siya rin po yung nagbibigay ng liwanag. Kapag ang Diyos pinadaan niya tayo doon sa napakamapanganib na lugar, maraming mamabangis na mga demonyo, siya rin naman po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na talunin yung mga umaatake po sa atin. Amen po. Ang Diyos po kasi, ang gusto lang niyang ipakita sa atin ay kasama niya tayo. Kasama natin siya. Gusto lang niyang ipakita na sa kahit gaano kalalang sitwasyon ng mundo, kahit gaano kasama ang sitwasyon ng mundo natin, gusto lang niyang ipakita sa atin na kasama natin siya. Nandun pa rin yung protection niya, nandun yung kapayapaan na binibigay niya sa atin. And last po dito sa your rod and your staff, they comfort me. Sa verse 4 na po. Your rod and your staff, they comfort me. Yung rod and staff ay ito po ay ginagamit ng pastol. Una ay para pangtaboy sa mga mababangis na hayop na gustong umatake sa mga tupa. Pero hindi lang po yun ang gamit nun. Ayun po ang main na gamit niya, pero ang isa pong gamit dito ay para bigyan ng guidance yung mga tupa. By your rod and your staff, they comfort me. Hindi po hindi lang para pamukpok sa mga kalaban, kundi ito ay disiplina rin sa mga tupang naliligaw. Minsan
kailangan tayong paluin ng Diyos, ng tungkod niya. Kailangan tayong minsan kalabitin dahil may time na nag-iiba yung landas natin. Minsan nagiging matigas yung ulo natin na dito ang daan, lumiliko tayo sa gusto natin. Kaya po, drawing sa amin, ano bang itsura ng tungkod at pamalo ng isang pastol. Para siyang yung hawakan ng payong na parang may paganyan, pa letter J. Diba? Kasi kapag ang tupa daw ay lumilisan ng landas, yung pa letter J na yun, kakawitin niya lang yung leg ng tupa para bumalik doon. Kaya alam niyo po, mapapansin niyo na kahit anong layo natin sa Panginoon, kahit anong iwas mo sa Panginoon, bumabalik ka pa rin. Kasi ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para makabalik ka. Ang Diyos pa rin ang humihila sa atin, papalapit sa Kanya. Kasi ganun tayo kahalaga sa Diyos. Ganun ka totoo yung pangako niya na hindi niya tayo iiwanan, hindi pababayaan man. Ang sabi po dito, last verse po dito sa John chapter 14, verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yung tinig ng Diyos, yung boses ng Diyos na nagsasabi sa atin na huwag kang matakot, kasama niyo ako, ay yun yung nagbibigay ng comfort sa atin. Kaya po itong awit 23, ito pong verse 4 lang po kasi yung sa akin na I shall not lack safety. Ang iba po dito i-explain po sa atin ng mga ibang pastor po natin sa susunod. I shall not lack safety. Hindi ka mangangamba kung mapapahamak ka or hindi tayo matatakot sa kamatayan, hindi tayo matatakot sa kagutuman, sa kahirapan dahil ang pangako ng Diyos, nandito ako. Hindi ko kayo iiwan. Kapag ang Diyos nangako, hindi lang yan yung nangako, hindi lang yan yung pangako niya na sinabi niyang hindi ko kayo iiwan ay nandyan lang siya at walang gagawin kundi sasamahan. Hindi, kundi complete po ang complete package po ang dala ng Diyos sa atin. Na kapag sinabi niyang hindi ko kayo iiwanan, nandun yung pagpo-provide niya. Naalala ko sinabi ni Pastor Boy sa live niya nung kahapon po ba yun? Tama po nung sa anib po ng Bagong Silang. Na kapag ikaw ay pastor, dapat ready ka rin na mag-provide sa mga pangangailangan ng tupa mo. Ang Diyos po ang ating pastol at siya rin po magpo-provide ng safety natin. Amen. Hindi lang siya magbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi isi-secure din niya na safe tayo sa piling mo. Ayun po. Ayan. Yun lamang po yung maibabahagi ko po sa inyo at God bless po sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa oras na ito at sa pangako mo, binigay mo sa amin na hindi mo kami iiwanan, O Diyos, at kami ay ingatan at paprotektahan ng Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatid namin ito, Lord, na patuloy na nakikinig ng salita mo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ingatan niyo po kami. Sa ipong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po at maraming salamat.